Magandang gabi mga kahuan, narito na ang LPA Weather Update today. Magiging maulan po for this week sa malaking bahagi po ng ating bansa dahil sa dalawang weather systems. Una na dyan ay ang low pressure area dito po sa may silangan ng Mindanao at ang habagat pa rin or southwest monsoon na siya makakaapekto sa western sections ng ating bansa. As of 3 in the afternoon ay huling namataan ng LPA sa layong 225 or 255 kilometers silangan ng Surigao City sa Surigao del Norte. Base sa ating analysis within the next 24 hours or hanggang bukas, mababa pa naman po ang tsansa na itong low pressure area ay maging isang tropical depression or mahinang bagyo. Subalit asahan pa rin po sa malaking bahagi ng ating bansa mga paulan dulot mismo nitong low pressure area. Samantala, ang habagat or southwest monsoon na siya nakakaapekto sa western sections dito po sa may southern Luzon at maging dito rin sa may western section ng Mindanao sa susunod po na 12 oras. So pinakamatataas ang tsansa ng mga pag-ulan overnight ay dito po sa may Isabela, pababa ng Aurora, Quezon, dito rin po sa malaking bahagi ng Batangas, Mimaropa, Bicol Region, malaking bahagi ng Visayas at malaking bahagi ng Mindanao dahil sa pinagsamang epekto nitong low pressure area plus the southwest monsoon. Ang natitirang bahagi ng Luzon, itong Metro Manila, rest of Calabarzon, rest of Central Luzon at ilang pabahagi ng Northern Luzon, asahan naman yung bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan within the next 12 hours at may chance din po ng mga isolated rain showers at mga localized thunderstorms. Base sa ating analysis within this low pressure area, inaasahang kikilos po ito pa northwestward or pahilagang kanluran sa mga susunod po na araw. So ibig sabihin by tomorrow it's possible na malapit na ito sa may Samar Island at inaasahan naman po pagsapit ng Thursday ay posibleng tawirin itong low pressure area or possible tropical depression ang Bicol Region at silangang parte po ng Mimaropa. So ibig sabihin dahil tatagos po itong weather disturbance natin sa gitnang bahagi ng bansa, malaking bahagi pa rin po ng ating bansa magkakaroon ng mga pag-ulan hanggang sa weekend na po yan. By tomorrow, Wednesday, July 17, pinakamatataas pa rin po ang tsansa ng mga pag-ulan sa may eastern section ng Luzon. Simula po dito sa may Aurora, pababa ng Quezon, malaking bahagi ng Bicol Region, Romblon and Marinduque. Dulot po yan ng low pressure area, direct effect ng LPA kung dito sa may southern part ng Bicol at trough ng LPA umaabot po dito sa may silangang parte po ng Central Luzon. Pinakamatataas ang tsansa ng ulan sa Masbate, Sorsogon at Albay, mga moderate to heavy rains po yan, kahit mag-ingat sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa at lagi po magantabay sa ating mga rainfall advisories and heavy rainfall warnings. Ang natitirang bahagi ng ating bansa o itong eastern side, scattered rain showers and thunderstorms, habang ang natitirang bahagi pa ng Luzon kabilang ang Metro Manila, umaga pa lamang makulimlim na po sa ilang bahagi ng Central and Southern Luzon, lalo na dito sa may western section ng Mimaropa and Calabarzon plus Metro Manila, epekto na rin po yan ng southwest monsoon or habagat. Habang ang natitirang bahagi ng Luzon, mataasin po ang tsansa ng mga localized thunderstorms. For Metro Manila, temperature by tomorrow is from 25 to 31 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Palawan, bagamat nagpapakita naman si Haring Araw by tomorrow, asahan pa rin ang matataas na tsansa ng mga pag-ulan pagsapit po ng tanghali hanggang sa hapon dulot ng habagat. Habang ang malaking bahagi po ng Visayas, asahan pa rin ang makulimlim na panahon at maulang panahon dulot po yan ng habagat plus the low pressure area lalo na po sa may eastern and central portions. Ito yung mga areas na makakaranas po ng moderate to heavy na mga pag-ulan at madalas po ang tsansa ng mga pagbaha at pagguho ng lupa dun sa areas na yun. So mag-ingat po sila pakipag-ugnayan sa inyong mga local disaster risk reduction and management offices. Temperature natin dito sa Metro Cebu mula 26 hanggang 31 degrees Celsius. At panguli sa ating mga kababayan dito sa Mindanao na siyang naapektuhan po ng mga pag-ulan din itong mga nagdaang araw dahil sa ITCZ at sa habagat, magpapatuloy pa rin ang mga pag-ulan dahil pa rin yan sa southwest monsoon at dahil na rin doon sa low pressure area kung dito sa may Caraga, Davao Region, and Northern Mindanao. At pinakamatataas po ang tsansa ng pag-ulan sa may Camiguin, Agusan del Norte, Tinagat Islands, and Surigao del Norte. Meron diyang weather advisory po. So ibig sabihin, moderate to heavy na mga pag-ulan na maaaring mag-cause ng mga pagbaha, pagguho ng lupa at pagragasa po ng tubig na siyang delikado pa rin sa ating mga kababayan doon. Habang ang natitirang bahagi ng Mindanao, scattered rain showers and thunderstorms, mga light to moderate with at times heavy rains. Temperature natin sa Metro Davao, 25 to 31 degrees Celsius. Sa mga nagtatanong naman po kung meron ba tayong mga sea travel suspensions, wala naman po at wala tayong inaasahan dahil so far mahina naman yung ating habagat o hindi pa kalakasan yung habagat at wala naman tayong inaasahan pa na tropical depression. Inaasahan natin mga slight to moderate sea sa malaking bahagi po ng ating baybayin except dito sa karagatan na sakop ng Pilipinas, West Philippine Sea
hanggang 2.8 meters po ang taas ng mga pag-alon, epekto ng southwest monsoon. Pero once po na maging tropical depression Butchoy, itong minomonitor natin na low pressure area, pagsapit po ng either Thursday onwards, ay agad-agad po posible mag-suspend tayo ng mga sea travels kung dito sa may Eastern Visayas, Bicol Region, malaking bahagi pa po ng Mimaropa, pas northern portions of Panay Island. Sunset po natin ay 6:29 ng gabi mamaya at ang sunrise bukas 5:35 ng umaga.